You may not answer this question, Sas. Kumakalat sa social media, nakikita namin, gamit as a social media card, ikaw, pero you may or confirm or deny this, that you were pointing out to something of a black ops team. Yes. Are you willing to confirm na nanggagaling sa iyo ang pahayag na ito? In many platforms, Yes. nakikita ko ang quotation is attributed Yes. to Sas Rogando. And please Go ahead, enlighten Sas. us. Yes. Yes, gusto niyo ba ulitin ko? Dahil itong magic tree na to, na pinangalanan ko, ay kinontak siya. Okay? At gusto siyang bayaran, at gusto siyang, meron pang for life daw, ang kanyang, ang kanyang magiging, ang benefits niya. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. You may not answer this question, Sas. Kumakalat sa social media, nakikita namin, gamit as a social media card, ikaw, pero you may or confirm or deny this, that you were pointing out to something of a black ops team Yes. na siyang nag-abuse ng levers of power Yes. at nag-extend ng abuso na sinasakop pati ang powers of the president delegated by the sovereign will of the people in the election. So, balit hindi sila inelect ng tao. Are you willing to confirm na nanggagaling sa iyo ang pahayag na ito? In many platforms, Yes. nakikita ko ang quotation is attributed Yes. to Sas Rogando. And please Go ahead, enlighten Sas. us. Yes. Yes, gusto niyo ba ulitin ko? Go ahead, Sas. Baka mabura na rin kayo. Kasi online naman ito. Online naman tayo ngayon. Okay. Yung kumakalat niyan, it's from my interview from Boljak TV kay Maharlika. Sinabi ko na itong mga to ang black ops ng BBM admin. I know that because I know these people and that's they've already been operating like that even during the election. Sila ang nag-iisip ng black ops sa mga kalaban ng ni Bongbong Panon. So ngayon, ngayong presidente na siya na sila na yung gumagawa rin ng mga activities na yan. And I know that for a fact, yung mga black ops nila, because yung isa nilang nilapitan, hindi ko na lang sasabihin ko kanina at baka mapanganib ang kanyang buhay, ay lumapit sa akin at humingi ng advice ko anong gagawin niya. Dahil itong magic tree na to, na pinangalanan ko, ay kinontak siya. Okay? At gusto siyang bayaran, at gusto siyang, meron pang for life daw, ang kanyang, ang kanyang magiging, ang benefits niya. Yes. Can you imagine? For life ang benefits niya. Pino? Mapupunta siya sa, may asylum pa na pinapangako. Terrible. O nagsumbong sa akin, o pinakita sa akin yung mga text, pinakita yung sa akin. So sabi ko, ay sila talaga ang black ops nitong admin na to. Correct. Silang tatlo. Sas, ang sabi nga ng iba, 3+1 daw yon. Yung isa, nag-e-exercise ng overreaching power using a position as Speaker of the House. Ang mukha ng Ang mukha Yes, daw ng kasama isang- din yan. Oo. Pero yung tatlo daw ay walang legitimate position in government. Ang isa mayroon, pero ito ay ipupusok Sas, no, for the protection of everyone. Yeah. Tinatanong ng taong bayan kung ang tinutumbok ba ni Sas sa interview na Black Ops, including ang atake sa SMNI, maniobra para pigain ang NTC at MTRCB, at supilin at busalan ang SMNI at tanggalan ng franchise na hindi na nagawa na sumunod ang Senado, kaya iniikutan sa multiple suspension orders. Ang tinutumbok ba na Black Ops team na ito, Sas? Nagtatanong tayo, pwede sila magpaliwanag. At kung ito ba ay kinukonsinti at alam ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. at papayagan niyang mangyari pa rin ito. Ang tinutumbok dito, Sas, na kumakalat ay ang kanyang asawa na si Lisa Araneta Marcos, si Mel Robles ng PCSO na pinanggagalingan ng maraming pondo, at si RJ Nieto ng Thinking Pinoy na naging isa sa mga taga-suporta ni Tatay Digong. Noon. At ang isa ay si Speaker Martin Romualdez. Kung kaya, lumalabas na ang pagtingin ng maraming mamamayan ay nagkakaroon ng failure of leadership to the point of failure of governance, sapagkat ang binigyan ng kapangyarihan na maging Pangulo ng Bansa to lead the government is Pangulong Bongbong Marcos Jr., samantalang ang mga ito ay walang direktang
kapangyarihang ibinigay ang mamamayan for them to run the government. Do you agree to those views ng taong bayan? Yes, definitely, no. Tama ka, yun ang tinutukoy ko, yung tatlong yon, si First Lady, ang PCSO General Manager, and of course, ang ating ex-colleague, si Thinking Pinoy, RJ Nieto, no. And I can stand by that statement. Sabi kong kahit i-detain niyo ako at mag-hunger strike ako. Welcome to the club daw, Ka Si Sas talaga. Why not? I know it kasi nga may mga sinabihan na rin ako, no, even before I said na may black ops, may mga winarningan na ako before na eto ang nakarating sa akin at tatargetin kayo. Eventually, di ba, tinarget nga kayo, SMNI. Nagsunod-sunod. Hello naman, napaka-coincidental naman ng mga bagay-bagay. Ano ba tayo? Do we live in very enchanting times? Ang daming coincidences. So yun, I stand by that. And ang sinabi ko nga is, the First Lady is not elected. Okay? Mel Robles is not also elected. Yes. And of course, Thinking Pinoy is not elected. It doesn't even have a government position. Now, And most of the time, sila he's yung not even thinking correctly. Yeah. so if you are going to be if you're going to exert some influence in government, at least man lang, no, justify the source of your mandate. Yun. So ang tanong naman ka, Eric, do you think that the president may mandate ito sa presidente? I would say 50-50. Pwede kasing the president might be operating on the principle of plausible deniability. Yun. Yun ang gusto kong sagot mo. Yung Yun. plausible deniability, kaya tinawag ito na black ops. Hinantay talaga ni Ka Eric, Miss Sas, sasabihin. Kaya black ops siya kasi i-deny sila. Pag black ops kasi walang legitimate Yes. power source, a source of power, pero they are reinforcing and doing dirty tricks operations. Parang doble ka. Or dirty works for the administration. Yun ang ibig sabihin nun. Pero delikado yun. Ayun. Binabanggit ni Sas niya, Yeah. walang source of legitimate power, therefore walang accountability to the people. Hindi mo sila mahahabol. Pero how do we Yes. counter? At dapat may counter-check. Yeah. Ang malala nito, Sas, ang pumasok na mga validated info on our side naman, ang CPP, NPA, NDF ang nakikinabang sa ganito mga black ops type of operation sapagkat yun talaga ang forte ng CPP, NPA, NDF. Manulsol, mangudyok, mangupat, mangintriga at sumakay sa hidwaan sa politika para makagamit ng maximum advantage. At ang tinarget nila, SMNI, hiningi nilang ulo na ito sapagkat dito kayo nagbo-broadcast, dito si PRRD, dito kami, dito si VP Sara napapakinggan ng maraming mamamayan at nandito ang program na Laban Kasamang Bayan na talagang tumutumbok laban sa communist terrorism and their modus operandi. Kaya hindi katakatakasas, Yes. ngayong Black Ops team ay nadudugtungan din ng CPP, NPA, NDF, Urban Operatives Yeah. and Infiltrators. Well, alam mo naman ang tawag dyan, no, Ka Eric, what they have is tactical alliance. Yes. Mahilig magganyan ang CPP, NPA, NDF. Ang hilig nila makipag-tactical alliance kung kani-kanino. Kaya nga pag tinignan mo ang kanilang history, napaka-chapsuy. Chapsuy. No? Kumampi kay Aquino, kumampi kay Ramos, kay Erap, and then lumipat kay GMA, and then lumipat uli kay Pinoy, and then for some time nakipag-ano kay Digong, and then ngayon naman inaway si Digong, and then naging kay Marcos. Can you imagine? Parang this is actually ang gusto talaga nila ay chaos, no? Because they thrive in chaos. Yes. At gusto nila yung mga gulo. Actually gusto nga nila, kung gusto rin nila niyang magkagulo niyan sa West Philippine Sea kasi that would be a perfect time for them to regroup. Correct. No? Correct. And reconsolidate the arm group kasi syempre busy yung militar sa ibang bagay. So ikaw ngayon malaya kang gagalaw. Hindi ba? Hindi naman para naman napakalaki na militar natin para matutukan lahat ng bagay. So kaya gusto talaga nila niyang gulo. At Sas, They want hindi nila chaos, yeah. hindi nila pinangilaga na na ilahad yan sa kanilang 55th anniversary statement. Yeah. Na inuupat nila at inuudyokan ng kaguluhan sa West Philippine Sea at sinasabi nilang magkakaroon ng kudeta at bloody confrontation sa political conflict ng mga Romualdez faction at Duterte faction at inaantay nilang mangyari ito sapagkat uupatan nilang mamamayan na umalsa. Tama ka doon sa iyong punto. Yes. Lumabas sa statement nila. Ay, di ba ganyan din naman ang ginawa nila sa EDSA, di ba? Nakita nila nag-upakan yung dalawang makapangyarihang faction
And then, nung nanalo si Aquino, what they did is that they intensified their urban operation. Sa Manila ako nakatira noon. Can you imagine, takot-takot kami sa Manila dahil ang daming urban operations. terrorism noon. Yeah. Sa Manila, remember ka, Eric, after 1986, di ba? Grabe yung Joffrey, urban situation sa Manila. yung sina Colonel Rowe, marami silang mga tinumba ng mga pulis at nag-deploy ng NPA sa urban operations. Correct ka, Yes. Correct ka, Erica. Oo, Sparrow. Yes, pare. Kung nagustuhan mo ang ganitong video, huwag kalimutan ang magkomento kung ano ang saloobin mo. Salamat po.